Nandito tayo ngayon sa Philippine Missionary Training Center ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ito, nakikita nyo sa likod ko yung kanilang templo dito sa White Plains, Quezon City. At ngayong gabi, tayo ay kanilang panauhin sa isang sorpresa ngayong Christmas season. So tara, tawid tayo dito. At nakikita nyo sa likod ko ang mga Catholic seminarians mula sa Holy Apostle Senior Seminary. Ngayon, kami ay mga panauhin dito kasama ng iba-ibang mga miyembro ng iba-ibang mga relihiyon. Dahil itong Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ay talagang sikat na sikat sa kanilang interfaith activities, interfaith efforts dito sa Pilipinas. Nakikita nyo yung kanilang templo at ngayon tatawirin natin itong kanilang tunnel dito sa White Plains. Eto na, tumatawid na tayo dito sa kanilang tunnel. Malamig dito ha, may aircon. At makikita nyo yung kanilang historical timeline dito sa tunnel na ito. Kukwentuhan ko lang kayo ng konti, no? Itong Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ay isang Christian group na nabuo sa Amerika noong 1800s bilang isang restoration ng sinasabing True Church of Jesus Christ. Okay, ito na. Hahabol na tayo doon sa sinasabi ko kaninang sorpresa ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Humahangos tayo ngayon dahil magsisimula na yata yung activity. So tara, ito na, nandito na tayo sa temple. Masasaksihan natin dito sa templo ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ang isang Christmas tradition na ginagawa na nila mula pa noong 1986. Sa annual temple lighting activity na ito na ginagawa pa mula noong 1986, lalong tumitingkad ang ganda nitong Manila, Philippines Temple ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Babasahin ko sa inyo yung ilang sipi mula sa kanilang history nitong templo mula sa kanilang official website. The Manila Philippines Temple was the first temple built in the Philippines and the second built in Asia. The street where the Manila Philippines Temple is located was renamed to Temple Drive during the temple's construction. A typhoon approached Manila the day before the groundbreaking of the Manila Philippines Temple, creating concern that the event would have to be postponed. At a mission conference that evening, a missionary prayed for the weather to cooperate so that the groundbreaking could continue. The typhoon changed direction that night and the groundbreaking proceeded as planned. At kasing milagroso nitong pagkawala ng bagyo noong gabing yon, yung pagiging malapit din ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sa mga Pilipino. Hindi lang sa mga miyembro nila, pero pati na rin sa mga Katoliko dito sa Pilipinas. Dito sa ibinigay nila sa mga bisita, nakasulat, Light the World. Yan ang naging tema nitong event ngayong gabi at ipinaliwanag ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ang kahulugan at kahalagahan nito para sa ating lahat. Each Christmas season, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints extends a heartfelt invitation to the world, to light the world. This initiative is not just about lights or decorations, but about celebrating the birth of Jesus Christ by striving to live as He lived through service, kindness, and love. The temple itself is a symbol of Jesus Christ and His role in our lives. Ilaw ng templo, ilaw ng Pasko. Ito ang tumatanglaw sa bawat Pilipino, anuman ang problema o delubyo. Ako po si Paterno Wes Maquel. Maligayang Pasko po sa inyong lahat.